this shit up. What is your profession? Good Friday po sa lahat sa atin dyan. This is DJK21. Balitang issue naman tayo. Viral issues. Ayan po. Shout out by the way sa mga ka-TVJ legit Dabber Cats. Ayan. I would like you to share guys na may isa tayong kasambahay na inabuso ng kanyang amo. At dinuro-duro pa ng polis at hindi pa talagang na-assist ng barangay. Ayan, sorry po, yung mata ko ayan. So, ito po yung nakakalungkot isipin, no? Sana po magustuhan nyo po yung reaction natin dito. I hope the TVJ family also is watching us. Kasi po, I know majority po ng nanonood din sa TVJ Legit Dabber Cats din natin ay mga kasambahay din. Which is, in another term, katulong or mga yayadab. Which is, I think, Main Mendoza can relate on this kind of thing na, kasi po yung segment na yayadab, no? Usually, ang tawag ko po sa kasambahay, yayadab. Para medyo maganda naman po pakinggan. So, let's proceed guys and a blessed day today again sa inyo. Pakinggan na natin ang nangyari. Then, re-reactionan po ni DJK21. Love you! And shout-out by the way sa mga ka-Dabber Gods natin dyan at sa mga defenders, kapwa defenders natin dyan na sila Jay Guevara, Chris Ulo, Tita Mitzi, Boy Sardinas, Real Talk Chicago, and sa iba pa po dyan. God bless you guys. And here we go. Tapos yun po, inuntog-untog na nila ako sa CR. Master Sergeant Maria Elisa Palabay. Oh my God, inuntog-untog sa CR. Is that really... My God. Dinuro-duro niya ako, tinasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Your Honor, kilala po ako doon na police po. May isang police woman na inabuso ang kanyang kapangyarihan bilang pulis. Dahil kalugar? Ganon? Wow. That's wrong. 21 years na po akong assigned. Na tinakot mo siya, baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Naging Tinakot daw na baka ikaw ay mawaran at kaya ka talaga, Mr. Barangay Chairman. Ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang unang mga po ay pinalik. grabe naman si Mr. Chairman. Taong grasa nga naman. Wow. Sana all. Ilinis ko po, mas masahol ka pa sa taong grasa. Lahat na lang pupunta sa barangay na kawa-awang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. Antay-purka mapandait ka. Mapanglait. Eto guys, no, sa mga barangay tanod po at sa mga polis, no, hindi po dahil ang itsura ay sa pananamit ay ganito, ganyan. Don't discriminate, lalo na po pag nagre-reklamo sila because it's part of your job. That's why you're there to in that kind of duty to help people. Hindi lang mayayaman, hindi lang may kaya, pati mahihirap po. Sana po wag tayo maging abuser, no, sa power. Yes, Your Honor. Ikaw ang susunod na pasisabak namin. Nandabay. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Elisa Palabay. Ayan, may sinumbungan na polis. Isa pang Master Sergeant. My God. Dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LB. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo. Para ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisabak. Ayan, kinampihan po ng pulis yung nirereklamong amo. Ang kinampihan ng pulis yung amo, hindi yung nagrereklamo. Wow, sana all. Sana all po talaga. Oh my God, hindi na po bago yan sa aming mga mamayang Pilipino. Yung ginagawa ng mga pulis na tiwali. My God. Dito rin si police officer Di ba? Palabay. Nasiba ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Oo. Dapat hindi po yan dapat tina-transfer. Dapat po nakaano mo na sila on leave while you're doing the investigation, like a suspension. Kasi po, nangyari na yung kabalbalan. Ano yan? Palakasan? Brasuhan? Ganon na lang ba lagi ang mangyayari sa ating mga Pilipino? Hindi po yan pwede. Dapat po, while you're doing the investigation, etong si ate or kung sino man katsopilatong nasa policeman yan o anong posisyon yan, on leave ka muna kasi why? Kasi you're under investigation. Pag na-finalize na, that's the time.
Either you will be reinstated or either you will be kaso, may kaso. Ganon. Yun yung tama. Na-transfer ka, nasibak ka. Yes, Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am LV kaya ka na-transfer. Oh, naimbestigahan yung mismong kaso na may hindi magandang nangyari. Kumbaga, parang mali. So, ayun yung nga si ate. Ating pulis, nga ka. Promise. Nga. Oh, ganun ka rin. Kaya lang ikaw hindi ko dapat matransfer, dapat ikaw makulong kung masibak sa serbisyo. In your case, Yung sinasabihan po dito ni Senator Raffy Tulfo, yung yung barangay chairman. reklamo ka dahil kinampihan Ang mo. problema kasi guys, pag nagboboto tayo ng barangay chairman, experience pagdating sa mga ganito. Tapos kasi po, hindi naman po sa nila lahat, no? Some of the barangay chairmans talaga, no? They're after about fame. Na minsan yung posisyon niya, ilang beses silang ma-reinstate as a barangay chairman. Pero ito po kasi guys, kung ikaw po ay isang barangay chairman na deserving naman talaga sa posisyon na yon, na natutulungan mo yung mga kabarangay mo sa mga problema nila, financially, everything, you're a good barangay chairman. Diba? Pero, majority po ng mga barangay chairman guys, pasaway. Promise, pasaway at nasisibak talaga ng wala sa ayos. At binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na wag nang i-report yung mga employer o hindi ay siya'y makukulong at mamapatayin. Oh, kita mo? Etong policewoman, sinabihan niya pa yung nagrereklamong matandang babae na binalahura na nga, binalangya na nga ng amo, kinawawa na nga, minaltrato pa ng amo. Are you okay, madam? Madam Police, are you okay? Are you insane to tell that to the person na nagrereklamo na binantaan niyo pa po ng ganun? Na mamamatay pa siya, magkakakaso pa siya. Is that the right doing? Babae din yan, katulad nyo. Paano kung kayo ang nasa sitwasyon nun? O di yari ka. Ganon din ang gagawin mo, di ba? Magre-reklamo ka. Ano nangyari sa kaso mo? Kasi sinampang ko pala ng kaso, ano? Bakit ka kinasuhan? Kasi siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si Ma'am Lisa? Ano ba, bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulfo. Ika na sir, Ma'am Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po nalaman ko lang po na kinasuhan po ako through dun po sa news. Oh, nalaman daw sa True News. Ate, magsisinungaling ka na lang, hindi mo paginalingan. Sinimpihan kayo, may kamag-anak niyo daw. Ang galing niya guys, grabe. Luis, ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. and Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. Hindi niya daw kamag-anak pero tropa niya yan, sigurado. Kakilala. Siyempre, alam niyo naman pag may pera ang amo, no? Padulas yan. It's very common in the Philippines na yan. It's not only in the Philippines, it's around the world. Ano yan? Brasuhan. Ano niyo po? Kumare, Hindi rin, sir. Ika, pero bakit Actually, mahuhuli niyo tong pulis na to, lie detector. Simple as that. kaya kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit kinasuhan. Yun nga po, sir, yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social Sabi niya, hindi ko po alam na kinasuhan ako. Hindi nga. Pulis, hindi mo alam. Paglokohin mo kami. media na allegedly police officer Lisa. Walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Lisa, tama. Sabi dito, dinuro niya ako, tinasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na mataba ang babae na si Ma'am Lisa. Your Honor, yung Na-describe ka, Alam nga naman, sexing Lisa. Mataba nga Tingnan mo yung itsura mo, ate. Chubby. Wow. And it fits the description. Hindi ako guys, I'm not discriminating the police. Inano lang po siya, in-identify po siya nung nagreklamo na winalangya niya at tinakot niya na nagrereklamo, the complainant itself. So, dinescribe po yung katawan niya. Ayan Alam nga naman sabing sexy. Siya lang naman yung nang walang ya doon sa nagrereklamo, kinawawa na nga ng amo. Nakakaawa. Promise, it's not good.
nakakausap. Bali nakita ko lang po si LB nung before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Nung nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon sabi po ni Mrs. Franz, May alibay si ate. kiluhan ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tindera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobile, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko doon sa tindahan, yun po ay palengke. Open po yung... Kaya nga sa dinamit Ate, mali ang ginagawa mo. Kawani ka ng batas. Kawani ka ng gobyerno. You're the law. Mali yan. Mapa-public or mapa-private place yan. You don't have the right to do that to the victim itself. My God, nakakatakot pala kayo. Nakakatakot kayong mga parak. Nakakatrauma actually kayo. mapayat, ni matangkad. Hindi naman po lahat ng parak masama guys pero ito yung mga nakakasira ng imahe ng mga kapulisan natin sa Pilipinas. Yung mga ganitong tao, ang dami na nila ng pasaway. Sobra. Grabe. Ni maliit, it fits your description at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. At kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kung makontra ka doon sinabi niya, ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa'yo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So, ibig sabihin, nagsabi siyang totoo. Kasi po O, di ba? Bakit magsisinungaling ang complainant? So, in short, etong si policewoman, may kaugnayan dun sa amo talaga. Alam. Kasi mauhuli niyo siya sa sarili niyang salita. 21 years na siya sa lugar at kakilala nila. Imposibleng hindi niya kakilala yung amo ng babae na nagrereklamo. Yung kasambahay na nagrereklamo na yung amo nun na nang walang yado sa ano. Imposible etong pulis na to hindi niya alam. ano lang po, Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan o may alitan kayo, nainggit siya sa'yo, things like that. Pero ikaw na mismo sabi, hindi mo alam. So, walang dahilan para gagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Oh, huli ka na ate. Tignan mo yung pagmumukha mo. Namumula ka na. Tignan mo yung mukha niya namumula na promise. My God, ang galing. kasi po, Your Honor, At kasi the same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala silang kitang basihan for the transfer. Yes, true. Big check. Sino po nag-transfer sa kanya? yung provincial director po Oh. namin. Okay. Oh, yung provincial director kasi nga may nakitang anomalya or something mali sa proseso nyo, te. Ate Police, sinasabi ko sa'yo, mali. May mali kang ginawa, which is, alam mo na yun sa sarili mo. Hindi na namin kailangan sabihin, hindi kami mga bobong mga netizens. My God, nakakatakot. Kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to Colonel pa ang nakakita, oh. My God, nakakahiya. transfer Sergeant Palabay from point A to point B? So she was transferred sir para magkakanda kami investigation para hindi na Oo. Tama yan kasi kailangan ilayo nyo yung tao or isuspend nyo yung tao habang nagkakanda kayo ng... Kasi the more na nandyan siya, guguluhin niya yung investigation nyo. for yung investigation dun sa Masasabotahe guys. Which is, it's common in the police. Pero para sa akin, pag under investigation ka, either naka-detain, not detained, ka muna sa bahay. Standby mode. sir. Pero meron kayo paniwala. Kaya nga, merong probable cause sa tingin ninyo na talagang nagsasabi totoo si Ma'am Elby. Kaya sinaspa nyo kasi kung wala ka nakita probable cause na talagang nagsasabi totoo si Ma'am Elby, pwedeng steady mo na siya status quo doon sa kanyang situation, right? Pwede yan sir, pero sa akin kasi sir, para maging partial yung investigation doon, nililipat ko muna sir dito sa Occidental Mindoro PPO. Exactly. Because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, steady mo na siya kasi gumagawa ng istorya. Tama? Pwede rin yun sir, kailangan ko nga sir, isililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, yes, nilipat. Ngayon may nasempa ng kaso, nasa korte na ata. Tama? Wala pa po ako nare-receive, Your Honor, na Wala pa. Wala pa na-receive pero hindi niya chine-check. Talaga na, mga pasaway din tong mga taong to, no? subpoena to answer the allegation. Colonel. She's waiting for the subpoena. Ano ba? Alagad kayo ng batas, niloloko mo ko eh. Alagad kayo ng batas eh. Nandyan na you know what's the proceeding, bakit ba kayo nagtatanga-tangahan? Ang tagal nyo na sa kawani ng gobyerno, ano ba? May kaso na ba sa korte? Wala pa pong nakarating sa amin sir. Sa piskal? Di ba nasa piskal na raw eh?
Hindi ka ba nakatanggap sa PINA? As of today, Your Honor, wala pa po ako nare-receive na subpoena para po sagutin yung allegation Sabay po. bilis-bilisan mo, tinuturuan na kita dito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, baka mawaran ka. Wala pa po ako nare-receive. Kaya nga, punta mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. Dahil kung nakapagpadala sa'yo ng subpoena, baka mamaya sa maling address na ipadala, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Tama, wala siyang magagawang counter affidavit. Grabe. Grabe nangyayari sa taong grabe. This is the problem also within us in our justice society system, no? Imbis na matulungan ka, ikaw pa yung kawawa, yung victim pa mismo ang kawawa. Kaya be vigilant rin po, guys, ha, sa mga nangangailangan din ng tulong, lalo na pagka barangay captain. May karapatan po kayo na pag si barangay captain hindi kayo tinulungan, or si policewoman o kung sino man yan, you can go to the higher level. Yan, ano po. Kasi karapatan nyo yan. And that's their job, to help you in your problem. Yes, Your Then you Honor. have to contact the fiscal's office. Yes, Your Honor. Ganito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob, O, ayan na, nagsalita na yung biktima. sa loob po. Sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mong ulitin yun na, dadadaputin kita. Oh my God, inano pa, may duro-duro pa. Grabe ka, ate. Grabe yung parak. This is not nice. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Huwag po ulitin ang Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag Bulbul sa Are you for real? Naniniwala kayo na isang kasambahay na minaltrato na lahat maglalagay? Sinungaling yung amo nito, halata. Halata. Kasi hindi ang isang kasambahay, yes, some of it na mga nagsisinungaling, but yung mga ganito na minaltrato na, winalang yan na nabulag pa, tapos ang daming accusation sa kanya na kawawang-kawawa. Ano. Yung puso ko nadudurog ko, alam nyo lang, guys. tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. police officer Lisa, totoo ba yan? Yung nasa ng kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating. Living in kingdom. O, di ba? Grabe, grabe. Grabe yung ginawa ng pulis. Magsisinungaling. Sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir. Doon sa pinakalamesa na kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po, Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duduty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimili Ate, yung alibay mo, okay, done. You have the alibi, but very impossible naman yan. Siyempre, magiging kasabot yung mga tindero-tindera doon. Siyempre, amo nila yan eh. Ano ba? Don't make us dumb. That's very wrong for a policewoman to tell that kind of alibi. palengke doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB, O, di ba? Alam na alam niya, oh. Sabi niya yan. alam niya yung pangalan eh. Di ba? Wow. 21 years yan. Take note. Sa lugar na yon. po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo, Rason, bakit siya gagawa ng istorya? Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa'yo. Ano Kasi- kukuha niya? Kasi po sa Mamburo Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po, 21 years na po. Oh, kilala. Nabuking agad oh. Sa sariling bibig, kilala. O ano ka, parak na ano? What? Siga-siga? Pasaway? Ganon? O dahil natatakot? I know people like this. Sobra. Yung mga hibla na ganito. Ito ang mga nakakatakot na tao. Kasi kahit 21 years ka sa isang lugar, meron yung ginagalang talaga, mabait, hindi sasabit sa mga ganitong kaso. Na kaliit na kaso, tignan mo, nangyari sa kanya. Nga. Ngayon po, Regardless, that's irrelevant. hindi ko Ngayon, malaman ng dahilan, Your Honor. ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. Mr. Barangay Chairman. Ito yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reklamo pa. Hindi pa po siya umimik po. Paano hindi? Hindi nagre-reklamo.
Ano ba barangay chairman? Pasaway ka rin, isa ka rin eh. Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po sa mga palinisan po, kasi nga po madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Oh, hindi makilala. Kalinisan, marungis. Hindi nyo man lang inassist. 'Di ba? Kasi, barangay chairman, malalaman natin mamaya onti yung totoo. Gano'n ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Naku, may plano pa. May plano ka pa tumakbo sa nangyaring itong issue na to sa iyo, barangay chairman. Huwag na po kayo tumakbo, wala na pong boboto sa inyo, promise. I'm telling you this, that's the attitude of a Filipino. Pag nalaman nila yung kalokohan nyo, unless nagpapadulas kayo ng pera talaga sa kampanya nyo. Yan ang minsan na nanalo. Pero sana po magising ang mga kapwa Pilipino natin na huwag po tayo masanay sa ganun. When you vote, vote because alam nyong may magagawa siyang kabutihan sa barangay nyo. Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay, bakit? Talo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, ilan po ang tawag na, Sir Jerry? Dahil yung po ang... Matagal mo na kilala. Oh, tingnan mo nagsisinungaling siya, Sir Jerry. Sir Jerry ang tawag niya. Hindi po. Hindi, yung po, kilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Oh, dapat Jerry lang. Doon ako nagtataka, ba't Sir Jerry din, no? Ni sir. Pakilala. Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa barangay hall? Si Sir Jerry. Sir Jerry kagad ang tawag mo. Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Anong LB, paano nawala yung Dito ko lang nasabi. Dito ko lang nasabi yung Sir Jerry. Dun sa Senado, we. Nahuli siya sa sariling dila niya. mga ngipin nyo? Sa pagsuntok po, pagsuntok nila po. Nataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa Hindi po, sinuntok talaga po. sumuntok? Yung pong babae. My God. Sinapak-sapak si ate. Yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon. Talagang Hindi po. Tinatakot po niya ako eh. Binubugbog po lagi ako. Grabe yung tinatakot tapos binubugbog. This is not nice. Guys, sa mga may katulong po dyan na mga kasamahan natin, please lang po, please, be kind. Pag may problema po kayo sa kasambahay nyo, kausapin nyo ng masinsinan. Huwag nyo pong apihin. Kasi po, ayan yung parang pangalawang nanay ng anak nyo. Parang kapatid nyo na rin yan. Kahit sabihin yung tauhan nyo yan sa bahay na naglilinis. Please, be kind. Be kind to them. Kasi po, ang hirap na nga ng buhay sa mga Pilipino natin, ang mga kapwa Pilipino. Pero, ang kasambahay, malaking tulong din po yan sa inyo. Kung stress kayo, huwag nyong ibuntong din sa kanila. But you can talk with them. You know? Payo, mga diba? Maawa po kayo. binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak. Medyo nakakaawa. Grabe. Hindi ko makaya masikmura itong nangyari. Hindi po, inuutusan lang po. Ikaw nang bahala dyan, kaya TLB mo, sabi po ganun. Pinabubugbog din kayo sa iba. Opo, Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. hindi na po. Kawawa naman to si kabayan. Pinapabugbog. Ate LB, God bless you po. I pray for you. Be well. I know that it's very hard, Ate LB. Sana po, please, alam ko trauma to sa'yo. I know God will bless you. And kami mga taga TVJ Legit Dabber Gods, we will do pray for you also po, for your safety and for your life itself. And be blessed. God bless po. Lakas. Opo. Pinapakain ba ko kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? 3 po. Tira-tira nila. Opo, pag tira-tira nila. Pero walang sweldo. Ang hirap nun, guys. Tira-tira tapos walang sweldo. Wala po. Ito, may litrato rito. Nakain ka, sa labas. Ito ba yung bahay nila o saan to? Dito po sa atin po. Sa bahay na ng ate mo. Itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Oo. Mr. Chair, Sa bahay na ng kapatid. Nakakaya. Ang hirap nito, guys. Naiiyak ako na Senator Tulfo. babalikan ko nito si Miss Palabay, Sergeant Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po sir, dahil yun lang naman po sir. Kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing ka na magtistigo against Sergeant Palabay para masibak ng serbisyo. Hindi ko naman po alam yung kanilang
komunikasyon po bilang polis po at saka po ni Jerry. Naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay at si Ma'am LB ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan. Naniniwala na ako sir kasi nga po marami na pong nagsumbong Naniniwala na ako. Sabay ikot si chairman eh. Sarap na rin ng batukan eh. ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na pero nung una hindi ka naniniwala. Nung si Ma'am LB lang nagsumbong, hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman sir kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB. Kasi po nga, ang alam po po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang unang mga po ay pinalilinis ko po. Dapat naman dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama. Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa Pavilion Ruiz po kung yun po ang nararapat. Kasi po nga, marami Siguro laban sa mga Ruiz. O para mating mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po palagutan niya si Nanay LB. Pero naghugas kamay ka, pupunsi Pilato ka. Yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nung sumbong 2021, hindi na sana nagdagdagan yung kanyang pagkabulag. Kasi at that time, nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon, totally wala na. Dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok kasi natin yung tawag na regulamentary period, yung palaging ginagamit ng mga pulis, katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita Ang hirap guys ng ganito, no? Since 2020-21, walang katarungan na nangyari dun sa kasambahay. sa medical certificate na bago na siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay, Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Nung tumakas, O, kita nyo, tumakas guys. Tumakas siya kasi binubugbog uli siya, parang nanawa na. Kasi minsan guys, ang tao pag binubugbog mo, kaya pang i-tolerate once, twice. Pero pag araw-araw na, it's a trauma. It's a very trauma na yan. It's not very nice to do this to a kasambahay. So please lang po sa mga kababayan natin may mga kasambahay, don't do that. Either sisantihin nyo na lang po kung ayaw nyo sa kanya and look for another one na alam nyong kampante kayo or komportable kayo. Pero don't hurt people. Tao din yan. anong klaseng pamububog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, inuntog-untog na nila ako sa CR. O kita mo, Chairman, Grabe oh. Hinila-hila siya tapos inuntog-untog sa CR. kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na regulamentary period ng mga taga-PNP. O pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo na may protocol, di ba? Pamedical mo siya, kasama yung mga pulis, kasama pa siguro si CHR, and then after mapamedical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na. Ayun nga, dapat nakulong na to. Yung ng PNP. Yung amo ng girl dapat na nung matanda, sana na yung amo mismo nakulong na guys. O hindi mo ginawa yun. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit, election, ang kapal naman mukha mo, pare, chairman. Huwag ka na, huwag. Di ba? For me, chairman, wag ka po tatakbo. I'm just giving my opinion kasi po palpak po yung palakad niyo. Ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng servisyo na binibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo, hindi. Hindi talaga. Ayan na sampal na siya sa muka. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mo taong grasa, itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Di ba? Tinawag niyang taong grasa. Grabe. Sinabi mo, parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Pupunta doon, lahat na lang pupunta sa barangay na kawa-awang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa'yo yan, hindi galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan, Di ba? Nahuli. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. You need to be consistent also sa mga bibig natin. No? When you talk something, when you do react also on something, you need to be consistent. Hindi po pwedeng yung sinabi mo ngayon tapos babawiin mo later. That's very wrong kasi babalikan kayo niyan. Kahit saang anggulo ng buhay, babalikan kayo. Kaya be careful ha. Advice ko lang po to. pulubi, nahingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibasa, malinis yung pananamit mo. Tsaka wag tayo magbibisa pananamit. Kung paano magsalita, paano humingi ng tulong, di ba? Ganun yun eh, if you're in the law. Walang walang pinipili yan, mahirap, may kaya, mayaman, di ba? Antay-poor ka eh, matandait kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Tinawag mo taong grasa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi pinalinis mo. Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos kasi yun yung trabaho mo, Tama. sinisweldohan ka para dyan. Yan tama yan guys. Tama yung sinasabi rin ni Rafi Tulfo, no? I'm not a big fan of him, but tama din yung sinabi nila. Kahit kawani ka ng gobyerno, mapapolis ka man, mapabarangay, kahit anong mo posisyon sa gobyerno, if someone asks your help and talagang peligro yung buhay nila or may nangyari sa kanila, hindi emergency thing na you need to do your job.
Because that's why you had the job. It's part of your job requirements to help the people. Diba? Natuloy mo na maayos, pinagamot mo, binisang paggamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Oh, yun naman talaga ang protocol, guys. To tell you frankly, dapat alam na yan ng mga barangay. Kahit kagawad ka, alam nyo dapat yan. Hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabayaan ka. Diba, Ma'am LB, nung nandoon ka, pinigilan ka niya na para makaalis at para hintayin na dumating yung amo? Hindi po ako, hinintay lang. Diba? Hinintay daw. Teka lang guys medyo nagkaroon ng commercial eh. Masyadong ma-commercial tong ano na to. Controversial na to eh kasi medyo kawawa din, di ba? Ayan. Kasi pabayaan ka. Diba, Ma'am LB, nung nandoon ka, pinigilan ka niya na para makaalis at para hintayin na dumating yung amo? Hindi po ako, hinintay lang po ng kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po. Tignan mo. Tinawagan. Oh my God. Yari ka. Barangay captain ka pa naman. Nakaw. Sabi mo hindi mo kilala, ba? Sabi mo hindi mo kilala, pero I see you. Now we know you. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Kap. Huwag tayo magsisinungaling. Sir Jerry, nandito yung isang bahay mo, yung katulong mo. Pero Tapos sabi po nung kapitan na inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, huwag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. pero hinold ka ba niya? Ba? Hinold ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. Ang hindi ko na lang natanong is DSWD. Ano po ang naging role ng DSWD? Di ba? Hindi pinakawalan, hinintay yung amo siguro. At sinabihan pa si barangay captain ng amo na siya ang kino-complain ng kasambahay na wag mong papakinggan yan, sinungaling yan. Hindi kayo naawa sa matanda, my God, sa kasambahay. Na naapi na, nabulag na lahat-lahat. Magkaroon tayo ng tugong pagkupkup kay Manang LD. Ano po, what's the role here of the DSWD? Mr. Chair, ang role dito sa DSWD on the ground is to provide augmentation for resources sa municipal or city or local social welfare office at saka technical assistance po. Like for example, ang interventions, babanggit ko po ang interventions that were provided to Nanay LV, ang FO or ang field officer para klaro sa lahat, and CSWDO Batangas City provided psychosocial first aid to the family, especially to Nanay LV, to process their emotions and assist them to recover following the traumatic experience. Meron po hindi na po makaka-recover siya pero maalala niya pa rin po yung trauma. Magkakaroon na siya ng trauma. At matanda na po si Nanay LB. So, sana po gawin ng mga DSWD yung kaya nyo maitutulong financially. I think Nanay LV deserves a rest in life. Like to have a happy family with the loved ones, with her family itself. God bless po Nanay LB ha. psychosocial therapy. Yun po ang technical assistance na pwede ibigay ang DSWD through the field officer po. In addition, meron pong cash assistance via IX. I think the amount was 10,000 pesos for Nanay LV's daily needs such as food and clothes. Ayan na. So, bibigyan na siya ng mga assistance. Manang LV, natulungan kayo ng DSWD? So, eto po guys, no. Nanay LB, God bless po. On behalf of TVJ Legit Dobercats Defenders po, we will pray for you. We will include you to our prayers po. At sa mga TVJ Legit Dobercats family natin dyan, guys, please pray for this woman. She deserves your blessings also. Maraming salamat again sa mga kababayan natin dyan, mga Pilipino. And God bless you. And thank you again for watching this video. I hope you learn a lot from it. Share it to your family, friends, and loved ones. Please don't forget to like and subscribe to my channel and comment down below. God bless, guys, and I love you. Happy Friday again to everyone. This shit